gumamit ng mga... Tara, bossing, pasok tayo. Saan magaling yan, bossing? Cavite? Sting motor ka lang? Napakaangas ni bossing. Tara, sakto dating mo. Kakain tayo. Sure, hindi ka pa nag-aalmusal. O kaya, nag-almusal ka man. Ha? Nakapag-almusal, pero gutom na kasi natunaw na yan eh. Halika rito. Sakto, di ba, bossing? Kakain na lang tayo. Tara, kain tayo, bossing. Bossing, ano yung project natin? Baleto, boss. Oh, by the way. O, di ba? Nabusog ka ba? Busog. Busog. Okay yan. Good yan, bossing. Yung project natin? Philippine spread na half sleeve. Ah, okay. So, gaya na nabanggit natin kanina, no? Ang gagawin na lang natin dito, itong 3-star mo is i-stressin na lang natin. And then, meron tayong parang touch ng oriental, no? So, open ka doon sa design na yun, sir, ha? Open ka doon sa kalalabasan. Kung lalabas sa tawas, labang ka ron. Kasi ano eh, magbabago to, pero same siya doon sa concept na gagawin natin. Kumbaga, may personal touch lang tayo. Kasi AI to eh, no? Oo, boss. AI. So, gano'n na lang. Stencil and then print natin yung the rest. Okay? Good. Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang custom design na Polynesian. Yes mga bossing! Gaya ng last time na pinag-usapan natin doon sa ating nakaraang video mga pade. Dito is ang dami na po nagpapagawa ng Polynesian na talagang hinahalo-halo na talaga mga pade. Gaya ng Polynesian na merong mandala, Polynesian na merong mandala geometric, di ba? Tapos ngayon mga pade, meron tayong Polynesian na meron pong konting touch ng oriental. Grabe na talaga to mga bossing! So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Bali, meron tayong half sleeve na custom design. So ito po ay Polynesian na mix naman po ng ibang oriental theme mga pati. So meron tayong waves and then meron tayong clouds mga pati. Tapos meron tayong 3 stars in the sun. Meron po kasi pinakitang AI generated yung ating bossing na design. So mula doon, humugot tayo ng panibagong idea. O di ba? Napakaangas na mga pati kapag natapos natin ito. At ito ang request ng bossing natin from Bacoor, Cavite. Baka mo shoutout, bossing? Wala naman. So muli, ang project natin na isang half sleeve custom design na Polynesian mix ng Japanese theme. Alright! So yun mga pade, meron tayong bagong susubukang tinta rito. Ito nga pala yung Quadron 8 mga pade. So ito po yung kanilang solid na black mga pade. Ngayon is first time natin siyang gagamitin at bibigyan ko kayo rito ng feedback mga pati. Kita niyo naman, no? Silyado pa. Tsaka ang ganda ng bote niyo, talagang matibay, parang hindi mababasag eh. Yung plastic niya parang, alam mo yun, makunat. So try natin ito ngayon mga pati. At bibigyan ko kayo mamaya ng feedback para dito. So dito is pare-pares tayo first time na matatry itong ink na to. At sa amoy, walang pinagkaiba sa parang allegory lang yung amoy niya mga pade. So tingnan natin kung ano rin, kung goods din ba. So shake muna natin siya ng maigi. Ito, ibibigay ko kung maganda ba siyang panlinya or kung malapot ba siya, malabnaw, malagkit. Diba? So sabay-sabay natin itong alamin mga pade. Muli, ito yung Quadron ink mga pade. So available nga pala ito mga pade sa Osu Status Supply ha. So yung mga pade, iti-testing na natin. So muli, ang gamit nating needle dito ay sa 14RS para sa ating mga base and din sa ating mga solid na linyahan. After nito mga pade, syempre gaya ng lagi natin ginagawa, itong baseline, kapag naguhitan ko na yan, gagamitin natin siya ng 15RM para naman po i-shade siya. So ngayon mga pade, itry natin itong black ng Quadron. Solid din mga pade, oh. Kita nyo ba? Di ba yung masyadong baon mga pade, ha? So yung voltahe natin is 7 volt. Ngayon, possible baka gusto kong patigasin ng konti. Lagay ko siya sa 7.6 mga pade. Lagay natin. Mga pade, silipin nyo. Ha? Solid din mga pade. Madaling papasukin at pagdating sa ink niya mga pade, hindi naman siya kumakapit gaano sa balat. So madali siyang linisin.
So mamamansin nyo mga kapatid, no, medyo malambot po yung balat ng ating bossing. So para medyo hindi po hirap yung ating needle kapag bumabaon sa balat, medyo kailangan sana siyang batakin para maging matigas yung balat and then solid kaagad yung pasok ng ating karayom at tinta dun sa balat. One more, dito tayo ulit. Boom. Diba? Solid din mga kapatid, solid din. All goods. Kaya mga kapatid, gagamit naman tayo rito ng 23 RM. Ito yung pang-shade natin ngayon. Para medyo tipid-tipid tayo sa needle. Ayan. Masasobra na natin itong ating 23. Ayan. By shade. Unas. Boom. Solid din mga kapatid, oh. Pasok-pasok. Ang lambot din niya papasukin mga kapatid. Malambot lang din siya. Oh. Legit mga kapatid. Solid din. Quadron ink mga kapatid. Maganda gamitin. All goods. Diba? One more. Solid. Goods. At ayun na nga, game na tayo. So bago tayo magpatuloy mga bossing, ay dumako muna tayo rito sa ating tanungan portion. Dito ay nagtatanong po yung ating kaibigan na si Patrick Tugano. Boss Lloyd, ano pong masasabi niyo pagdating sa price war ng mga tattoo artists? At pwede po ba kayo magbigay ng idea kung paano ba ang tamang pagbibigay ng presyo para sa mga tattoo? Pansin ko po kasi maraming kumakagat sa mga sobrang murang tattoo at yung iba naman po ay sinasabi na overpricing naman po yung ibang mga tattoo artists. So yung po yung tanong ng ating kaibigan mga kapatid ha. Dito mga kapatid, pag-usapan muna natin yung salitang price war. Dito mga kapatid is wala naman po talagang nagaganap na price war eh. Dito is pinag-uusapan lang natin kung dapat bang tangkilikin yung masyadong murang tattoo mga kapatid. Kasi naman doon sa medyo pricey mga kapatid, na alam nyo naman po na maganda yung kalalabasan. So dito mga kapatid, lilinawin lang natin na yung murang tattoo mga kapatid is marami po kasing ibig sabihin yung salitang mura na yun mga kapatid. Baka mamaya yung tinutukoy ng ating bossing is yung talagang masyadong mura. Ibig sabihin parang baguhan pa talaga yung gumagawa. Ngayon mga kapatid, meron din kasing salitang mura na affordable lang talaga pero yung quality mga kapatid is nandoon na. So dito mga kapatid, himayin lang natin ng konti no, about doon sa salitang mura. Dito kasi mga kapatid, meron po talaga magbibigay sa iyo ng mura, kaso nga lang syempre, hindi natin alam mga kapatid kung talagang marunong ba yan o baguhan pa lang po sa pagtatattoo. At isa naman pong salitang mura mga kapatid, ito naman po yung talagang affordable yung price mga kapatid, pero yung kargada ng artist is alam nyo nandoon na, kumbaga may dunong at meron na pong malawak na experience sa pagtatattoo. So kung bibigyan natin ng presyo mga kapatid para lang sa reference yung dalawang murang pinag-uusapan natin, dito mga kapatid, half sleeve po ang pag-uusapan natin. And then itong pinakamura, ito po ay 2K. And then yung isa naman po na mura mga kapatid is nandoon po sa level naman po ng mga 25 to 30K. Kasi bilang kliyente mga kapatid, kayo po ang magdidesisyon dito kung kanino po talaga gusto magpatato. Dun sa mura mga kapatid na wala yung quality o dun naman sa medyo pricey mga kapatid na talaga naman pong sulit ang ibabayad ninyo. So ibig sabihin Sir Lloyd, hindi ka pabor sa murang tattoo. Mga kapatid, wala po akong binanggit na hindi po ako pabor sa murang tattoo. Ngayon mga kapatid, okay lang po yan na magbigay ko yun ng mura dyan mga kapatid. No? Kasi karapatan nyo rin po yan bilang isang artist. So dyan napapasok mga kapatid yung tanong ng ating kaibigan na ano ba yung idea sa pagbibigay ng tamang presyo mga kapatid. So dito is wala po talaga tayong basihan ng ano bang tamang presyo mga kapatid sa isang tattoo. Ngayon mga kapatid, nagbibigay tayo ng price kasi ayon po yun sa ating experience mga kapatid at sa ibinibigay nating quality. Wala po ako may bibigay dyan na tamang sagot mga kapatid kasi nga po bilang isang tattoo artist mga kapatid is may karapatan ka magbigay ng sarili mong presyo para sa mga piyesang ginagawa mo. At kung sa tingin mong okay na sa yung ganitong presyo mga kapatid is wala tayong magiging problema doon. At kung sa tingin mo naman na dapat bayaran ka ng tama at alam mong medyo dapat ganito yung singil ko dito, so ibig sabihin tataas na, so okay lang po yun, karapatan mo yun mga kapatid. Basta sisiguraduhin lang talaga natin dito mga kapatid na worth it po yung ating sinisingil doon sa ating ibibigay naman po na produkto, di ba? Kaya dito mga kapatid, ang mapapayo ko lamang po doon sa ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo at hangad din po na makasingil ng ganung price mga kapatid, no? Syempre, kailangan natin dito is gawin muna natin yung ating best mga kapatid. Syempre, mag-practice, talagang kakain pa to ng panahon mga kapatid para maabutan nyo po yung ganung presyo mga kapatid. Kumbaga, dapat dito is sa tingin yung worth it na to, price na to para doon sa project niyo. Doon lang tayo mga kapatid. Pero wala pa rin akong karapatan sabihin sa ito
mga kapatid ha. Kumbaga, ito, payo lang to at bahala ka mag-decision mga kapatid kung susundin niyo. Kumbaga, itong binabanggit natin is base lamang po sa ating experience mga kapatid. Kasi kung ako po ang tatanungin ha, ako po mga kapatid, nagsimula talaga ako sa 150. O diba? Tapos dahan-dahan ko po yan inaangat mga kapatid. Kasi nga po, binabase ko na po ito doon sa experience din natin. At syempre, doon nga po sa ibinibigay nating quality trabaho mga kapatid. At matagdag ko lang mga kapatid, no, itong ating mga kaibigan na matagal na nagtatattoo mga kapatid, syempre nakabuild na po yan ng trust mga kapatid. Kumbaga nakuha na rin po talaga nila yung tiwala nitong mga kliyente natin. Kaya deserve din nila mga kapatid na makasingil ng ganong price mga kapatid. Kasi nga po, yung experience din nila kung paano nila nagawa yan. Akalaan nyo mga kapatid, no, para magawa nila yung ganyang kagandang pyesa, naglaan po ng ilang taon niyang pag-aaral mga kapatid. So sa tingin ko naman is worth it naman po kung sakasakaling maningil sila mga kapatid. At syempre, karapatan nila yun at desisyon nila yun mga kapatid. So ayan mga kapatid, sana po ay nasundan niyo po yung aking simpleng paliwanag mga kapatid. Kung sakasakali man po mga kapatid na wala kayong nakuhang matibay na konkretong sagot para sa akin para iselyo yung tanong na yun mga kapatid. Kumbaga tayo ay gumigit na alaman po, no? Kasi iniintindi rin natin yung kalagayan ng ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa pagtattoo. At syempre itong mga kaibigan din natin na katulad din natin na meron na rin pong matagal na experience sa pagtattoo, kaya nasa gitna lang tayo dyan mga kapatid. Kumbaga, ano mo na, gitna-gitnaan lang. So ito pa lang ating finished product mga boss. At tutulog 8 hours, o diba? Grabe ang tibay ng ating bossing. At nakita nyo naman po, no? Yung pyesang ginawa natin mga kapatid is kakaiba na naman po. Ito ay bago. Ito ay Polynesian na meron pong halong oriental, o diba? Talaga naman po na iba-iba na rin ang tumatakbo sa utak ng ating mga kliyente pagdating sa design. At syempre nakakatuwa kasi nga po nagkakaroon tayo ng panibagong pagsubok at idea para naman po sa mga ganitong klase ng pyesa. Sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na Tattoo. Yun naman po. Maraming salamat!